Mga nasa tahanan, nanonood po ng live, tayo po ay panandaliang tumayo at magbigay galang po tayo sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. At sa oras po ito, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Lilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Jerby, my co-preacher. Minamahal, magandang hapon sa inyong lahat. Say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Lahat po magsabing, praise the Lord! Purihin ang mga Panginoon, minamahal, tayo muna dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sa mga sandaling ito, minamahal, hingin natin ang gabay ng ating dakilang Diyos na buhay. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal ang Panginoong Jesus, minsan pa, O Diyos, narito po balingkod, mahal ang Panginoon. Ako po nakatayo, O Diyos, sa iyong harapan, amang banal sa mga sandaling ito, sa ganang akin. Wala akong magagawa, O Diyos. Hallelujah, ikaw ang aking naasahan. At sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, mahal ang Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Langisan mo salita, mahal ang Panginoon, samahan mo na iyong kapangyarihan, pag-ibig, O Diyos. Mahal ang Panginoon, buksan mo ang pangunawa ng aming mga kababayan, tagapakinig, tagapanood, O Diyos. Mahal ang Panginoon, Lord God. In the name of Jesus we pray. I bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal ang Panginoon. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Praise God, hallelujah. Ako'y nagpapaabot muna ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At ganoon din po, ako'y nagbibigay dobling paggalang at pagbati po sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganoon din sa kanyang mga butihing mga anak, kanyang beloved children, the Almeda family. We love you so much po. At ganoon din po, minamahal, patuloy na alaala po natin sa mga aral at turo mula sa ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina si Almeda. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating webcast, mga minamahal, sa mansulok ng ating mundo, mga kapatid, tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon sapagkat narito po tayong muli, nagkatipon-tipon sa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. In the name of Jesus, Amen. At ganoon din po, binabati ko lahat ng mga kapatid natin dito po sa ating Sagin, Pampanga, mga minamahal. Praise God at bukas na po yung ating mga gawain, mga kapatid ko. Yung 6 na gawain natin dito sa Pampanga, Pampito po ito. Bukas na po lahat, mga kapatid. Kaya doon po sa mga kapatid natin na nais na pong dumalo, mga minamahal, malapit po sa kanila yung ating mga gawain. Mga kapatid ko, okay na po yung mga gawain natin. Praise God, hallelujah. At mga kapatid, tayo po ay dumako sa ating pong Bible study, mga minamahal, preaching. At dito po sa aklat ng Matthew chapter 8, verse 5, mga minamahal hanggang 10. Praise God, basahin po natin. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. But only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Praise the Lord! Na-impress ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pananampalataya ng senturyon. Pag-aralan po natin ito, mga kapatid ko, radical faith. Radical faith, mga minamahal, napakalaking pananampalataya. Napakadakilang pananampalataya. Mga minamahal, at sukdulan pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng radical faith. Basahin natin sa Tagalog, mga minamahal. Dito po sa Mateo, Kapitulo 8, ang versikulo po'y 5 hanggang 10. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan.
At sinabi niya sa kanya, "Paroroon ako at siya'y aking pagagalingin." At sumagot ang senturyon at sinabi, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Right. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal at sabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon at sa isa, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya." Palakpakan natin ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, pagpalain ng dakilang Diyos ang kanyang salita. Radical faith, mga minamahal. Lahat tayo, mga kapatid, may mga pangangailangan sa Diyos. Amen. Lahat tayo may pangangailangan sa Diyos. Maaring ang iba'y sa pera, ang iba, mga minamahal, ay physical strength, emotional, spiritual blessing, mga minamahal, healing. Mga kapatid ko, so tayo po'y humihingi ng solusyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat po tayo, walang anak ng Diyos ngayon, mga minamahal, na walang pangangailangan sa mahal na Panginoon Diyos. Amen. Mga minamahal, kaya akin pong ni-request, akin pong hiniling sa mga anak ng Diyos, maging seryoso tayo sa pakikinig ng Word of God. Huwag nating biruin, mga minamahal. Huwag tayong magkwentuhan. Amen. Kung tayo po ay nagkukwentuhan lamang pagsamba natin sa gawain ng Diyos, please, huwag na tayong sumamba. Useless din. Amen po. Praise the Lord, mga minamahal. Gusto kong pukawin kayo, mga minamahal. At sa simula ng ating topic, mga kapatid ko, ay maging alerto na po tayo. Sapagkat ang ating topic, mga minamahal, radical faith. Sapagkat hindi lahat ng mananampalataya, mga minamahal, dumarating sa bahay-sambahan, humihingi sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko, ay nakakatanggap. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay willing siyang isupply yung ating mga hinihiling sa Kanya. Ano man ito, mga minamahal ko. Willing niyang ibigay ito, mga kapatid ko. But there is one thing that God requires from us. Meron siyang hinihingi sa atin, mga kapatid ko, na isang bagay na napakahalaga. Sabi ng Hebrew chapter 11 verse 6, "For without faith, it is impossible to please Him." Ang Kristiyanong walang pananampalataya, mga minamahal, hindi malulugod ang Diyos sa kanya. Hindi niya mapalulugdan ng mahal na Panginoon. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder to those who diligently seek Him. Umaasa tayong, mga minamahal, humihingi sa ating dakilang Diyos. Umaasa tayong tatanggap tayo ng pagpapala. Pero ano ang requirement ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, para dinggin tayo sa ating mga panalangin? Luke chapter 18 verse 8, sabi ng Bible, mga minamahal ko, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Pagbalik ng anak ng tao, mga minamahal, makasumpong kaya siya ng pananampalataya. So, it's a matter of faith. Sabi ng ating beloved honorable pastor, salvation is the greatest matter of importance. Amen. Kaya kung nais natin, mga minamahal, lalago ang ating pananampalataya, focus tayo sa gawain ng mahal na Diyos. Huwag tayong magpa-disturb. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako po, mga minamahal, kapag mayroong kumakausap sa akin pagdating sa gawain ng ating dakilang Diyos, na ako po ay hindi pa preacher. Minamahal, sabi ko sa kanila, kapatid, with love naman, kapatid, mamaya na po. Focus muna tayo sa mahal na Panginoon. Kasi sayang. Amen po. So akala nila may suplado ako kasi, mga kapatid, pagdalo ko sa gawain ng dakilang Diyos, sabi nga ng beloved pastor, do not salute anybody. Pagpupunta ka sa gawain ng mahal na Panginoon, kasi po, may mahal, ang babakahin mo rito, ang tatanggalin mo rito, mga kapatid ko, yung demonyo ng karamdaman, demonyo ng problema, demonyo, mga minamahal, ng kaguluhan sa iyong bahay, sa iyong tahanan.
Amen? Kaya ang pagpunta sa gawain ng dakilang Diyos, hindi po relax na bagay. Praise God. Eh sabi ng banal na kasulatan, maging sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang inaasahan niya, punong-puno tayo ng pananampalataya. Amen? It's a matter of faith, mga minamahal ko. Inaasahan ng dakilang Diyos, lahat tayo na dinala niya dito sa church, mga minamahal, sa kanyang gawain, magkakaroon tayo ng faith sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. Pero yung iba sa atin, mga minamahal, disappointed or discouraged, mga minamahal ko, dahil yung iba hindi nakakatanggap, hindi po sila nakakatanggap, mga minamahal, ng anuman galing sa ating dakilang Diyos. Despite of their faith, mga minamahal. Bakit po? Why, mga minamahal ko? Bakit wala kang natatanggap sa Diyos? What kind of faith that God require from us, mga minamahal? Anong uri ng pananampalatayang hinihingi ng ating dakilang Diyos sa atin? Unang-una, mga minamahal ko, tama yung pananalangin natin. Spirit and in truth. Wala na tayo sa mga images, sa mga pagsambang yan. Mga minamahal, tama yung turo ng banal na kasulatan. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Pero, ang prayer ng tinutugon ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, yung hearing in the Spirit. Yun ang hinahanap ng dakilang Diyos. Mga minamahal, yung pakinggan po natin, yung mga salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, na siyang Espiritu Santo. John chapter 6, verse 63, mga minamahal, sabi ng Bible, it is the Spirit who gives life. The flesh profit nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Anong sabi, mga minamahal? Ang Espiritu raw, ang Holy Spirit, siyang nagbibigay ng buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa laman, walang pakikinabangan, mga minamahal ko. Sabi rito, the words, ang salita na sinasalita ko sa inyo ay spirit, and they are life. Amen. Sabi ng Revelation chapter 3, verse 6, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Mga minamahal ko. So meaning, mga minamahal, ang Word of God na inyong naririnig, na tinanggap, mga kapatid, sa ating gawain, lahat yan, Spirit. Amen. Saan mo hahanapin ang dakilang Diyos, mga minamahal? Sa Bible. Ito yung Holy Spirit. Ito yung Espiritu ng dakilang Diyos, yung kanyang salita. Nakikinig po? Basahin po natin, mga minamahal, John chapter 6, verse 63. Isunod natin ang Revelation chapter 3, verse 6. Dito po sa 1 Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 63. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay sa laman, ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 3, ang bersikulo po ay 6. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Grabe, sabi ng banal na kasulatan, magmakupad kayo sa pagsalita, magmaliksi kayo sa pakikinig, mga mahal. So, preachers here, mga mahal, sa church na ito, they are all Spirit-filled preachers. Sa panalangin ng ating beloved honorable pastor, mga mahal, natanggap namin ang Holy Spirit. Nabaptize kami ng Holy Spirit, mga mahal. Kaya lahat po, mga kapatid, ng mga preachers dito, they are all filled with the Holy Spirit. Amen. Kaya dapat, kung nais po nating malugod ang ating dakilang Diyos sa atin, mga mahal, makinig tayo sa Word of God na pinapangaral sa pulpitong ito. Praise the Lord. Sabi ng Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo dinala ng ating dakilang Diyos sa banal niyang gawain, mga minamahal, ay para tayo po yung makinig ng kanyang salita. Kaya sa lahat po ng mga naririto,
ating ginigilo ng mga kapatid sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Every time po na makikinig ka ng Word of God, mga kapatid, kinakailangan po sa ating pagsamba, 3 bagay ang dapat mangyari sa ating pananampalataya. Ano po yun, mga minamahal? Number 1, your faith must increase. Kinakailangan ang faith natin mag-increase yan. Mga minamahal, madadagdagan yan sa tuwing tayo po'y nakikinig ng Word of God. Amen. Pangalawa, mga minamahal ko, every time you listen to the Word of God, you must develop a new level of faith. Every time, mga minamahal, makinig tayo ng Word of God, mga kapatid ko, sa gawaing ito, you must develop a new level of faith, mga minamahal. Nade-develop, mga kapatid ko. Amen. Nag-level up ang ating faith. Pangatlo, mga minamahal, activate your faith. Amen. Yung isang SIM card, mga minamahal, kapag ka binili mo yan, mga kapatid, at hindi mo inactivate yan, useless yan. Kinakailangan activated siya bago siya magiging kapaki-pakinabang. Amen? So sa ating faith, mga minamahal, makikinig tayo ng Word of God, mga kapatid ko, kinakailangan po i-activate natin yan. Kinakailangan may mangyari, mga minamahal. Dapat po nag-i-increase, dapat level up, mga minamahal, na-activate, mga kapatid ko, dapat ang mga faith natin sa tuwing tayo po yung makikinig ng Word of God. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. And the growth of your faith depends on how you listen to the Word of God. Kaya kapag hindi tayo tumanggap ng blessing, mga minamahal, huwag nating sisihin kung sino-sino. Huwag nating sabihin, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, hindi pala yan totoo. Kasi hindi ako dinidig sa aking panalangin. Hindi po totoo yan. Sapagkat, mga minamahal, 101%, lahat, mga kapatid, ng seryosong naglingkod sa dakilang Diyos sa gawaing ito, pinagpala silang lahat ng ating dakilang Diyos sa buhay. So, kinakailangan ma-impress ang dakilang Diyos sa ating pananampalataya. Kinakailangan ma-impress ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating faith. Kailangan mapahanga mo ang dakilang Diyos sa iyong pananampalataya. Yung faith, mga minamahal, na nag-i-increase, nag-level up, nag-activate, mga minamahal, ay yung pananampalatayang there is no distance in prayer. Walang malayo sa panalangin. Kahit kayo po ng mga kapatid namin sa ibang bansa, mga minamahal, naabot kayo ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Kung paano ang pagkilos ng dakilang Diyos dito sa Pilipinas, mga minamahal, ganyan din po sa inyo, mga minamahal ko. Because we are one in the body of Christ. We have one pastor. We have one church, mga minamahal. We have one teaching, one faith, one God, one baptism. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kasi Matthew chapter 8, verse 6, mga minamahal. Centurion po ito, lumapit sa mahal na Panginoon. Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. Grabing sakit niyan, mga minamahal. Merong mga tormented na tao hanggang kamatayan, hindi ito gumagaling. Mga kapatid, sabi ng taong ito, meron po akong servant, Lord. Tormented po siya, paralyzed pa. Sabi ng verse 7, and Jesus said to him, I will come and heal him. Verse 8 to 10, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. But only speak a word, and my servant will be healed. Doon na-amaze ang mahal na Panginoon, mga minamahal. At sabi niya rito, for I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and another come, do this, sa kanyang mga tauhan. When Jesus heard it, he marveled, mga mahal.
and said to those who followed, assuredly, look at this, assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Napahanga na ba natin ang mahal na Panginoon sa ating pananampalataya? Mga minamahal, nagbubunga ba yung ating pananampalataya? Nagbubunga ba tayo ng kaluluwa? Nakapagdala na ba tayo ng kaluluwa sa church na ito, mga minamahal? Kung hindi pa, mula nung tayo makakilala sa mahal na Panginoon, nakakalungkot naman. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Ano po yung nakakahadlang para hindi tayo makatanggap ng ating mga hinihingi sa ating dakilang Diyos? Doon po sa centurion, mga kapatid ko, kung tutuusin, ay maraming bagay ang pwedeng maging hadlang sa paglapit niya sa mahal na Panginoon. A centurion, a military officer in the Roman army with control over 100 soldiers. Yun po yung centurion na kausap ng dakilang Diyos. Alam niyo, mga minamahalang mamamayan po ng Romano, mga kapatid ko, ay galit na galit sila sa mga Hudyo. Yung mga Romano, galit sila sa mga Hudyo, mga minamahal, dahil sa kanilang pang-aapi. Inaapi ng mga Hudyo yung mga Romans. Kinukutya ng mga Hudyo yung mga Romans, mga minamahal ko. Pero isang centurion na inaapi, kinukutya ng mga Hudyo at mga religious leaders, mga minamahal, ang siya pong namahiya, mga kapatid ko, sa lahat ng Hudyo, sa kawalan po nila ng pananampalataya. Ipinakita ng centurion na ito, mga minamahal ko, yung kanyang radical faith. Pinakita ng centurion ito, mga minamahal, yung kanya pong matatag na pananampalataya. Imagine, hindi po sa kanya ang kaligtasan. Ang kaligtasan sa Hudyo lang dapat. Mga minamahal, hindi po sa centurion ng kaligtasan. Pero mga kapatid ko, pinakita niya sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung hinikatan niya, mga kapatid, yung inaasahan ng mahal na Panginoon. Sige, pagagalingin ko siya. Sapagkat sa Bible, mga minamahal, kung sino po yung may faith, mga kapatid ko, yun po yung tinutulungan ng ating dakilang Diyos na buhay. Nakikinig po ba kayo? May sabi ng taong ito, mga minamahal, sabi ng centurion na ito, mga kapatid, meron po akong servant. May sakit siya. Tormented siya. Mga minamahal, at siya'y paralyzed. Pagagalingin ko siya. No. Huwag na po. Huwag na po niyo akong pagkaabalahan. Maaaring malayo yung bahay niya, mga mahal. Huwag na po. Kasi po ako rin ay meron din akong pinangungunahang mga tao. Pag sinabi ko sa isa, pumunta ka rito, pumunta ka rin, pupunta siya. Gawin mo ito, gagawin mo yun. Gawin niya yun. Kaya sabihin niyo lang sa salita. Meron ba tayong pananampalatayang gayon, mga minamahal? Meron pa tayong faith na ganon, mga minamahal ko, sa centurion na ito? Praise the Lord. Mga minamahal, dapat tularan natin yun. Amen. Amen. Kung nasa bahay ka, mga minamahal, may problema. May mga dapat ipag-pray. Mga kapatid, yung loved ones mo, may karamdaman siya, na-atake siya, mga minamahal. Nag-convulsion yung anak natin, yung apo natin, mga kapatid ko. Itawag mo na lang, mga minamahal. Pagkatapos manalangin kayo roon, magpuri na lang kayo sa bahay, mga kapatid, manalangin kayo roon, sapagkat sa Diyos natin wala pong distansyang panalangin. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Naalala niyo ba, mga minamahal, si Linda Tolentino? Sa dako po ng LA, mga minamahal, nung araw, yung nakaabot, mga kapatid, nung kanyang patotoo. Linda Tolentino, namatay na po siya ng 3 to 4 days yata yon, mga minamahal ko. Yung kanyang nanay nasa Pilipinas. That was 1980s, mga kapatid. Patay na po si Linda Tolentino, pero hindi nila pinapaimbalsa mo. Nasa morgue lang, mga minamahal. O nasa bahay lang. Yung kanyang nanay dito, mga minamahal, lumapit sa propeta ng Diyos, sa ating beloved honorable pastor. Sabi niya, yung aking pong anak, wala na pong buhay. Sabi ng beloved pastor, sumasampalataya ka ba na maaabot siya ng mahal na Panginoon kahit sa Amerika? Opo, sumasampalataya po ko. Sa mahal na Panginoon, wala pong imposible. Purihin ang mahal na Panginoon. Nag-ayuno ang propeta ng Diyos. Mangin mahal. Nagpuri, nanalangin, nagsisi, mangin mahal.
After 3 days, mga kapatid, kinast out ng propeta ng Diyos dito sa Pilipinas. Demons of death, cast out. In Jesus' name. Mga minamahal, kinabukasan, mga kapatid ko, may tumawag galing sa LA. May mahal. Sino ang tumawag sa kanyang nanay? Si Linda Tolentino. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Buhay, may mahal. 3 days ng patay, binuhay ng ating dakilang Diyos. Radical faith. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, actually, mga mahal, dun sa centurion, maraming dapat na magiging hadlang sa paglapit niya sa mahal na Panginoon. Una, siya po ay pinuno, mga minamahal. Siya po ay military soldier. Marami siyang tauhan, mga kapatid, sa kanyang likuran. May pride yan, mga minamahal. Meron siyang pera. Meron siyang doubt. Dahil pwede niyang ipagamot, mga minamahal, yung kanyang tauhan kahit magkano ang kanyang babayaran. Kaya niyang gumastos, mga minamahal. Merong distance. Malayo yung kanyang bahay. Yung time, mga minamahal, dito pong centurion na ito, mga minamahal ko, ay hindi niya sinasayang kahit minsan. Ganyan po ang mga military officers, mga minamahal ko. Self-sufficiency, mga minamahal. May power siya. Maraming dapat maging hadlang, mga minamahal, para hindi niya maipakita sa dakilang Diyos yung pananampalataya. Pero, in-overcome niya lahat ito. Kinalimutan niya lahat ito, mga minamahal. Ginawa niyang sukal lahat yon. Lumapit siya sa dakilang Diyos, mga minamahal, na siya'y nagpapakumbaba, nagmamakaawa sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Amen. Kaya naman, hindi siya binigo ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung yung mga ito, mga minamahal, hindi po pinahintulutang maging hadlang, mga minamahal ko, sa paglapit sa Diyos ng centurion. Hindi rin dapat maging hadlang, mga minamahal, para hindi ka makalapit sa dakilang Diyos sa iyong pangangailangan. Walang dapat maging hadlang. Walang dapat maging hadlang. Amen po. Ang Kristiyanong may pananampalataya, Panginoon, pero hindi sumusunod sa dakilang Diyos. Mga kapinamahal ko, hindi po active yung kanyang faith eh. Hindi activated eh. Kaya wala pong bunga. Hindi gumagalaw, mga minamahal ko. Stagnant po ito. Kaya yung pong Kristiyanong mayroong faith, dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pero hindi sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ituturo ko po sa inyo kung sino po yung kanyang katulad, mga minamahal. Tingnan natin kung ano po yung kahihinatnan nila. Matthew chapter 8 pa rin. Tuloy lang ang basa, verse 11 and 12. Mga minamahal, wala sa ating slide yan. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom, tayo po yun eh. But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Tingnan natin sa Tagalog. Dito po sa Mateo Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 11 hanggang 12. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang mga anak ng kaharian, mga minamahal, saan daw pupunta? Will be cast out into outer darkness. Itatapon sa labas, mga minamahal ko. Diyan na nga ang pagtangis ng mga ngipin, mga kapatid. Kaya delikado po yun. Dapat, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, gising tayo. Alam natin, mga minamahal ko, kung nagbubunga yung ating pananampalataya o hindi. Amen. Definition po ng faith, mga kapinamahal ko, exact meaning po ng faith, ito. Faith is belief in something, meron ba tayong slide dyan, may mahal? Faith is belief in something that cannot be touched and seen. Yan ang faith. It is not only trust in God or in the Word of God, but it can also mean active obedience to God. Yan ang faith. Praise the Lord.
Faith is belief in something that cannot be touched and seen. Hindi po nahihipo. Hindi mo nakikita, mga minamahalang faith. Hindi nakikita pero inaasahan. Amen. Mga minamahal, nagbibitaw ka ng faith, mga kapatid ko, katulad ng mga kapatid natin nagpatotoo dito. Mga minamahal, nagbibitaw ng faith. Hindi naman sila binibigo ng ating dakilang Diyos na buhay. Pinagpapala pa. Higit pa sa kanilang inaasahan. Ganyan mga minamahalang faith ng Jesus Miracle Crusade. Yan ang faith, mga minamahal, na itinanim sa atin ng dakilang Diyos. Itinuro po ng propeta ng Diyos, mga minamahal sa atin. Kaya pahalagahan po natin ito. Amen? Kailangan yung faith daw natin ay ano, mga minamahal? Active obedience to God. Yan ang faith, mga minamahal, na nagpapakilos sa kamay ng ating dakilang Diyos na buhay. So para maging active ang faith natin, kailangan continuous yung pagsunod natin. Amen? Dahil alam po ninyo, araw-araw mga minamahal, nakatingin ang dakilang Diyos sa ating faith. Araw-araw po yan. At ang dakilang Diyos mga minamahal, nakatingin siya ngayon. Amen. Mga minamahal, nakatingin siya ngayon. Sabi ng banal na kasulatan, have faith in God now, mga minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kaya inuulit ko po, mga minamahal ko, paano makakamtan yung faith sa dakilang Diyos? Makinig tayo ng makinig. Napakahalaga niyan. Pakinggan natin, unawain natin, i-practice natin sa buhay natin, mga minamahal ko. So ang pakinggan natin ay yung mga gawa lamang ng ating dakilang Diyos at hindi yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Amen po. Pangalawa, mga minamahal, magsumamo tayong humingi sa ating mahal na Panginoon. Hindi po yung hihingi tayo pagpakailangan natin. Pag wala tayong kailangan, hindi tayo mananalangin, mga minamahal. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal ko? Purihin ang ating dakilang Diyos. Napakaraming himala dito sa ating gawain, mga minamahal. Taong 1990s, 1992, mga minamahal, kung ako nagkamali, May 3, 10, and 13. Sino nakaabot noon, mga minamahal ko? Yung drought, tagtuyot. May na, mga minamahal, tagtuyot pa rin. Dapat ang May, tag-ulan yan, mga kapatid ko. Nagreklamo na yung mga magsasaka. Mga minamahal, nagkaroon tayo ng Luneta Crusade. Mga kapatid, nasa TV Channel 13, IBC 13, ang beloved Honorable Pastor. Hinamon niya lahat ng sekta. Hinamon niya lahat ng religion, mga minamahal, sa buong Pilipinas. Through TV, mga minamahal, IBC 13. Amen. Naalala niyo yun, mga minamahal ko? Ang hamon niya, mga kapatid ko, para once and for all, malaman po ng lahat ng tao sa buong bansa natin, sa buong daigdig, mga minamahal, ang dami pang mga NPA, mga kapatid, na nakumberte dito po sa patutong ito. Mga minamahal ko. Ano ang hamon niya, mga kapatid? Manalangin tayong lahat sa Luneta Grandstand. Mga pastor, mga pare, mga obispo, ministro, mga minamahal, manalangin tayong lahat, umulan. Kung sinong tugunin ng nakilang Diyos, yun ang nasa katotohanan. Para once and for all, malaman ng lahat ng tao, mga minamahal, kung sino ang dapat paglingkuran. Amen? Sus, terrible, ang daming NPA na nakumberte. May mahal, nakumberte si Major Roberto Nagit, isang satanista, may mahal. Nag-aalay ng sanggol sa demonyo. Inaalay ang sanggol kay Satanas, may mahal, pinapatulo ang dugo. Sinasahod ng baso, iniinom ang dugo, may mahal, si Major Nagit. Doon nakumberte. Bakit po? Mga mahal, May 3, naghamon ang beloved pastor. May 10, mga minamahal, walang tumanggap ng hamon. May 13, nagkrusada pa rin, minamahal, pinakita pa rin ang propeta ng Diyos. Kung gaano, mga kapatid ko, kamahimala at katotoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Tanghali, mga minamahal, napakainit. Terribling init. Pagtayo ng mga choir members, aawit ang choir members, kumulimlim. Choir singing, during choir singing, tumayo, may mahal, ang beloved Honorable Pastor. Nanalangin sa ating dakilang Diyos. May mahal, karakadaka, umulan ng pagkalakas-lakas. Mga minamahal. Terrible, mga minamahal ko. Nagbaha pa. Drought yan, minamahal. So nakita ng mga tao, buong daigdig, mga minamahal. Hindi lang yan. Abu Sayyaf, mga minamahal. Talipa, Hulo-Sulo. Di ba? Naalala niyo yun, mga minamahal? Year 2000. Kinamangha ng maraming mga bansa, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord.
So nakita nila, nakilala nila, mga mahal, walang kagayang pananampalataya ang pananampalataya ng Jesus Miracle Crusade. Mga mahal. Amen. So hindi tayo pwedeng maglingkod sa dakilang Diyos nang wala tayong faith, mga kapinamahal ko. Nakakakilos lamang ang mahal na Panginoon Diyos sa buhay natin kung mayroon tayong pananampalataya, mga kapinamahal ko. Hindi po tao ang nagpapagaling dito. Ang mahal na Panginoon Diyos ang nagpapagaling dito. Amen. Kaya wag tayong titingin sa nakakasira ng ating pananampalataya. Mga minamahal po. Huwag kang maghahanap ng mali ng iba. Huwag po minamahal. Payo ko lang yan, mga kapatid ko. Ang Kristiyano po na nakatingin sa kalagayan ng iba, mga minamahal, ay wala pong pananampalataya. Yan eh. Oh. Praise the Lord, mga minamahal. Minsan nakikita natin, mga minamahal ko, pag ginamit natin yung mata natin eh, pag pinagpapala yung kapatid, ba't siya pinagpapala? Ako hindi. Pareho naman kami dumadalo. Siya naman pinagpapala, ako hindi. Bakit anong... Nainggit na tuloy, mga minamahal. Hindi po. Hindi tayo dapat mainggit, mga minamahal. Pinagpapala siya dahil nagsusumikap siya. Pinagpapala siya dahil napalugdan niya ang mahal na Panginoon Diyos. Gayun mo pa, mga minamahal, magsikap ka rin. Amen? Gayahin mo yung mga maiinit na Kristiyano, mga minamahal. Amen? Para lahat tayo pagpalain. Dahil hindi nagtatangi na tao ang Diyos. Sabi nga nung kapatid natin, mga minamahal, natin preacher, nagpaliwanag ng giving, mga minamahal, kapag dumating na yung blessing sa'yo, walang makahadlang yan. Kapag ibubuhos na ng dakilang Diyos ang blessing sa'yo, pag panahon mo na, panahon mo na. Amen? Pag dumating ang mga pagpapala, walang makahadlang yan, mga minamahal. Lahat ng aharang, paluin ng Diyos. Lahat ng aharang, magalit ang Diyos sa kanila. Sa'yo yan eh. Pinagpagalan mo yan eh. Iningatan mo yung pananampalataya mo eh. Yan ang bunga. Amen. Praise the Lord. Mga mahal. Kaya yung buhay natin ngayon, hindi yan ang buhay natin dati. Ang buhay natin dati, dukha, mahirap, hikahos, mga minamahal, isang kahig, isang tuka, wala tayong trabaho, punong-puno ng kalungkutan, ng kalumbayan, mga minamahal, punong-puno ng problema ang bahay natin. Maging ang mga ref natin, refrigerator, minamahal, punong-puno ng gamot ng ating mga sakit karamdaman, walang kagalingan. Pero nung tayo magsimulang manampalataya, maglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, buksan mo ang mga ref, tubig na lang ang laman. Amen? Bakit kayo nangiti? Kasi walang pagkaing laman, puro tubig lang. Hindi po. Ibig ko sabihin, tubig at pagkain. Amen? Mga minamahal, grabe. Pag naglingkod ka sa mahal na Diyos, minamahal, magkanda-panis yung pagkain eh. Believe me. Naranasan kasi namin yan. Magkanda-panis ang pagkain, minamahal. Hindi mo makain lahat. Sa dami, minamahal, ng pagpapala. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, minamahal, sa kanyang kabutihan. Kami ng mga manggagawa, mga minamahal, dati nung kami tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, pumasok kami sa pastoral house. 2 lang ang pantalon. 2 long sleeve, mga minamahal. Yun lang, pinagpapalit-palitan, pati pantulog na yung pag-awit na mga minamahal sa choir, yun na, lahat na. Pang-araw-araw, yun na. Pang-samba, yun na. Pamalengke, yun na lang. Wala talaga eh. Pero ngayon, mga minamahal, hindi ka na magkaugaga sa paglalaba eh. Amen? Naubos na yung oras mo sa paglalaba eh. Grabe magpala ang mahal na Panginoon. Kapag ang pananampalataya mo, pinagtrabaho mo ng seryoso, mga minamahal. Hallelujah. Well, iningatan mo yung pananampalataya, may mahal. Terrible. Darating sa iyo ang pagpapala, may mahal. Ibabalik niya yan. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Malusog na katawan, mga minamahal. Payapang buhay. Grabe. Siyempre sa Lord, may mahal. Dati sa church natin, mga mahal dito. Yung ating mga sasakyan, puro masilya yan, mga mahal. Mag-pray over tayo, mga minamahal ko, naghingalo na sa ospital. Patakbuhin natin yung XLT natin, mga mahal. Hindi pa nakarating sa ospital, tumirik na. Terribling mga sasakyan yan. Driver, mga mahal, beloved technical sergeant. Ayan. Naalala nyo? Mga mahal, terrible. Yung may mahal, grabe. Pero ngayon, may mahal, puro bago na. Puro brand new na. Amen. Siyempre sa Lord, may mahal.
Magsawa ka na, ano gagamitin mo, may mahal? Lahat yan. Bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeida. Kaya kung sabay tayong na-save, mga mahal, ako pinagpala kayo, ikaw hindi. Huwag mong pagalitan yung ibang tao, mga mahal. Huwag mong pagalitan yung sarili mo, huwag mo akong pagalitan. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mapagmahal, mga mahal, nagmamalasakit, hindi siya nagtatangi ng tao. Amen? Mga mahal, magtapat ka lang. Mga mahal, magtapat ka lang. Sige, mga mahal, dalo lang ng dalo. Mga mahal, makinig lang na makinig. Huwag mong biruin ang kaligtasan, mga minamahal. Hindi biro, may tapos sa impyerno. Sabi ng ating nabasa, mga mahal, may mga anak ng kaharian na itatapon sila sa impyerno, mga mahal. Sino yon? Mga Kristiyanong hindi pinagtrabaho ang kanilang pananampalataya. Amen! Praise the Lord! Kaya salamat sa mahal na Panginoon, mga mahal. Dati nga kami, mga minamahal ko, ay nagpapasto lang ng kalabaw. Pag nakausap ko, mga mahal, Brother Nilo Miranda, yung aking pinsan, siya nag-aararo. Ako nagpapastol ng kalabaw, yung mahal nagpapakain ng kalabaw. Ilang taon? Mga mahal. Ang dala namin, gareta sa Kapampangan, gareta. Yung may gulong na dalawa. May mahal. Yan, hatak-hatak ng kalabaw. Tribling hirap ng buhay. Ngayon, mga minamahal, hindi na gareta eh. Mga brand yung sasakyan eh. Nakakarating pa ng ibang bansa eh. Sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord, may mahal. Utang natin lahat, may mahal. Una sa ating dakilang Diyos na buhay. Pangalawa sa mga ginamit ng mahal na Panginoon, ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen? Kaya mahal, magpapatuloy kayo sa paglilingkod. Grabe, totoo ang Diyos dito, may mahal. Gagaling ka na sa karamdaman, may mahal, pagpalain ka, peace of mind and peace of heart. Pag nakilala mo, mahal na Panginoon, may mahal, pag nakilala mo siya, may karamdaman ka, may mahirap ka, may mahal, nakilala mo siya, nagpabautismo ka, nagpatuloy kang maglingkod, may mahal, nagtataka ka. Isang buwan na ako dito, hindi pa ako gumagaling. Isang buwan na ako, hindi pa ako pinagpapala sa material. Hindi ganun ang pagpapala. Ang pagpapala, may mahal, kapag nakilala mo siya, unang-una niyang tatanggalin sa iyo, mga minamahal, yung nakakapagpatanda sa iyo. Ano yon? Kabalisahan. Amen. Unang-una niyang ibibigay sa iyo, peace of mind and peace of the heart. Bagaman may konti pang karamdaman, may mahal, mahirap pa ang buhay by faith pa, pero yung peace of mind mo nandyan na. Peace of the heart nandyan na, may mahal. Diyan magsimula, may mahal. Malinis na ang puso natin. Nandyan na ang mahal na Panginoon, may mahal. Ingatan mo na siya. Huwag mo na siyang mga mahal, hayaang magtampo. Grieve not the Holy Spirit of God. Amen? May mahal, ingatan mo siya. Ang iyong paglilingkod, ingatan mo na, may mahal. Makita mo, habang naglingkod ka, huwag ka na maghintay ng blessing. Huwag ka na maghintay ng blessing, may mahal. Basta maglingkod ka na lang. I-focus mo na lang, may mahal, ang isip mo, ang puso mo sa mahal na Panginoon. Focus lang, may mahal. Dito lang, sa faith, may mahal. Wala nang iba. Pagpalain ka o hindi, may mahal, maglingkod ka sa mahal na Diyos. Pag yun na nakita ng mahal na Panginoon, mahal, makita mo na lang. Magising ka na lang. Mataas na pala yung kinalalagyan mo, may mahal. May sarili ka na palang bahay. May sarili ka na palang trabaho. May sarili ka na palang negosyo. Hindi mo na mamalayan, may mahal. May mga tauhan ka na pala. Amen? May mahal, mamamangha ka. May mahal. Bakit? Napalugdan mo ang mahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Mga mahal, palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So wala na tayong oras. Mga mahal, kulang na kulang yung oras natin pagdating po sa Word of God, mga kapatid ko. Tina-challenge ko po kayo, maging sa mga baguhan, mga mahal, maging bisita natin. Terrible, napakasarap maglingkod sa ating dakilang Diyos. Mga mahal, lumapit kayo sa harapan, mga kapatid, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. At mamaya po, mga kapatid, ibibigay kong pagkakataon sa ating beloved, my corporate brother Jerby, sa ating pananalangin. Mga mahal, umawit muna tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Thank you, Jesus, Lord. Kailan pa ibibigay
ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na. Lumapit po kayo, may mahal sa ating mga baguhan. Tinatawagan natin ang ating mga baguhan. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, mabuha mo pa kaya siya ay maglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, mabuha mo pa kaya siya ay maglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Wala na natin dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Para po sa ating mga besita, mga minamahal, pinagpala po kayo ng ating dakilang Diyos na buhay sapagkat dinala kayo ng ating dakilang Diyos sa kanyang totoong gawain. Hallelujah. Mga minamahal, may apat na reglamento ang kaligtasan na kung saan mga minamahal, kinakailangan po natin mga minamahal gawin ito. Unang-una, pananampalataya. Yung ating napag-aralan kanina, mga minamahal, yan po mga minamahal ang kailangan ng ating dakilang Diyos na buhay. Pananampalataya. Sabi nga mga minamahal, yung ating binasa mga minamahal, Hebreo mga minamahal, na kung saan mga minamahal at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Kinakailangan po nating sumampalataya sa ating dakilang Diyos. At mga minamahal, ang dapat nating sampalatayan ng Diyos ay yung Espiritu at katotohanan. Amen? Yung hindi nakikita mga minamahal sapagkat ang Diyos mga minamahal, wala pang nakakita kailanman sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ipinakilala lamang siya ng ating pinakamamahal na Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao dito sa lupa. Amen? At mga minamahal, pangalawa, yung pagsisisi ng ating mga kasalanan. Sabi ng Romans mga minamahal chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya mga minamahal, kinakailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan. At ang totoong pagsisisi mga minamahal, yung pagsisihan mo ngayon, bukas, ikalawa o sa susunod mga minamahal, hindi mo na babalikan. Yun yung taos sa pusong pagsisisi sa mahal na Panginoon. At upang lubos tayong mapatawad ng ating dakilang Diyos sa ating mga kasalanan, pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga minamahal, Acts 2:38, mga minamahal, kinakailangan mabautismuhan tayo sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay upang mapatawad na lubos yung ating mga kasalanan at tatanggapin natin yung kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ito mga minamahal? Kapangyarihan. Na kung saan mga minamahal, magkakaroon tayo ng power. Na kung saan kapag merong kang karamdaman mga minamahal, sa pamamagitan ng pananampalataya, paglehan sa ating mga sarili, gagaling yung ating mga karamdaman sa pangalan ng ating dakilang Diyos.
Pang-apat, mga minamahal, bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo. Yung pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa niyan. Hindi na po kami, mga minamahal. At mangyayari yan, bautismo sa Espiritu Santo, sa ating tuloy-tuloy na pagsamba sa ating dakilang Diyos. Tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga minamahal, yung tatlo gagawin po natin. Yung bautismo sa pangalan ng ating dakilang Diyos, bautismo sa tubig. Mamaya po, mga minamahal, babautismuhan po kayo. Yung damit na inyong suot, hindi po yan mababasa. Meron po kayong robe na isusuotin. Libre po yan at walang bayad. Sa oras mong ito, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Itaas niyo po, mga minamahal, ang inyong mga kamay at sumunod po kayo sa aking panalangin na aking babanggitin na pagtanggap sa ating dakilang Diyos na buhay. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan mo po, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan, labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, gawin mo po kung tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Maglilingkod ako ngayon, mahal na Panginoon, hanggang sa iyo napakalapit mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, salamat po, dakilang Diyos sa mga kaluluwang ito na tumanggap sa iyo. Dakilang Diyos sa araw na ito. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, isulat mo po ng maliwanag ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. At ito na po ang maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan. God bless you po, mga minamahal, sa oras po ito. Tayo po'y darako sa ating mga pangangailangan. Muli tayo, mga minamahal, manatiling nakaluhod o nakatayo, mga minamahal. Hallelujah. Tayo lahat, mga minamahal, muling dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, narito po muli ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, naniniluhod, dakilang Diyos. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dakilang Diyos, pakalinis mo kami mga puso't isipan. Mahal na Panginoon, batid mo po ang pangangailangan ninyong mga anak, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Dakilang Diyos, nalalaman mo po, mahal na Panginoon, nalaman ng aming mga puso, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, pangako mo po, mahal na Panginoon, matapos namin gawin ng iyong kalooban, mahal na Panginoon, didinggin mo po ang kahilingan ng iyong mga anak, dakilang Diyos. At sa unat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang mala Pastor Julio Estrada Almeida, amin na pong inaangkin lahat ng tagumpay, katugunan ng aming mga panalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa oras mong ito, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Kung meron tayong karamdaman, mga minamahal, sakit sa puso, ilagay po natin sa ating dibdib yung ating kaliwang kamay. Mga minamahal, pananampalataya, mga minamahal, ang kailangan ng ating dakilang Diyos upang kumilos ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang mala Pastor Julio Estrada Almeida, sa oras mo ito, mahal na Panginoon, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, wala ng kagalingan, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagamiri, arthritis, sakit sa puso, maging demonyong coronavirus, hallelujah. Sama-sama namin sinasaway, pilapalaya sa mga panayang pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, cast out in the mighty name of Jesus, mga demonyong kahirapan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa aming mga panalangin, mga kahinaan, cast out in Jesus' name, be strong, be blessed in the mighty name of Jesus, problems be solved, vices be gone, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay at mga minamahal, sama-sama tayong tumayo. Muli nating itaas ang ating mga kamay at tayo po ay tatalon 3 beses. Himig ng pagtatagumpay, salitang hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, isisigaw po natin galing sa ating puso 3 beses, mga minamahal. Let us jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. At mga minamahal, sa oras mong ito, tayo po ay mga minamahal, bago po sa ating mga announcement, kukuha po tayo ng ating special offering. At mga minamahal, para po sa ating mga bisita, exempted po kayo, mga minamahal. Ngunit kung kayo hinihipo ng ating dakilang Diyos na buhay, pwede po kayong magkaloob. Mga minamahal, sa oras mo ito,
mga minamahal, tayo po ay magkakaloob ng ating mga special offering. Ito po ay para sa mga karagdagang gastusin po ng ating banal na gawain, lalong-lalo na po mga minamahal, yung ating pinapagawang bubong, mga minamahal. Purihin po natin ating dakilang Diyos. Sama-sama po tayo mga minamahal sa pagtulong sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras po ito, ihanda po natin ang ating mga ipagkakaloob. Ito po ay babasbasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Akin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating prayer, ating my beloved co-preacher, Brother Joel Kekegan. At sa ating announcement ng minamahal ang ating beloved brother Dodong Loresco. Amen. Praise God. God bless you po sa aking beloved co-preacher, Jarby Domingo. Hallelujah. Tayo po manalangin mga minamahal, taas ang ating mga kamay. Opo, dakilang mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Narito po lahat mga kapatiran po namin na buong puso, nagkikipagkaisa, malapay noon, hallelujah, sa kanila pong ibinibigay na kanila pong special offerings, malapay patuloy mo po pagpalain. Lahat yung mga nagpalagoy mo kalimang negosyo, malapay patuloy mo sila, malapay pagpalain, malapay noon, hallelujah. Ito po aming isang panalangin sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapanakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapangan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kadalasan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapangan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Praise God. Puri natin mahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal sa lahat ng kapatiran na nagkaloob ng special offering para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Puri natin mahal na Panginoon. God bless you po din sa ating beloved ordained preacher na ating napakinggan naman ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise God. God bless you din po sa ating beloved preacher, Jarby Domingo, mga minamahal na papaliwanag sa mga pagtanggap sa mga baguhan. Puri natin mahal na Panginoon mga minamahal. At tayo na po ituloy-tuloy mga minamahal sabagat ako na po nakabati ganina. At patuloy din po mga minamahal ating banal na gawain, mga minamahal, pag-araw po ng Merkulis, mga minamahal. Tayo po nagsisimula ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 po ng hapon. Puri natin mahal na Panginoon. At pag-araw po ng linggo, mga minamahal. Tayo po mga minamahal nagsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang ganitong oras mga minamahal. At patuloy din po yung ating overnight prayer, yung mga minamahal Bernis po mga minamahal. Tayo po nagsisimula ng alas 8 ng gabi at matatapos din po ng alas 3 po ng gabi. Puri natin mga Pinoon. Tayo po patuloy po mga minamahal makikinig sa ating radio program mga minamahal sa GBEM mga minamahal, Lunes hanggang Sabado alas 7 ng gabi at matatapos din po ng alas 8 po ng gabi. Puri natin mga Pinoon. Ganun din po sa ating TV program mga minamahal. Ito po mga sa PTV Channel 4. Ito po yung ating mapapanood ng Sabado ng gabi. Ito po yung magsisimula ng alas 11 ng gabi at matatapos din po ng alas 12:30 ng hating gabi. Puri natin mga Pinoon mga minamahal. At para po sa mga baguhan, mga minamahal, yung tubangga po ganina, kayo po mga minamahal ay magbabutismo upang makumpleto po mga minamahal yung inyong pagpapalang tatanggapin sa ating mahal na Pinoon. Puri natin mahal na Pinoon, pagkatapos ng ating managawain, mayroon ba tayong lihan sa mga minamahal at tayo po ay tulong-tulong maglinis sa ating bahay sambahan mga minamahal katulad ng mag-ayos po ng upuan mga minamahal. Puri natin mahal na Pinoon at kung wala na pong diragdag ating beloved ordained preacher mga minamahal, tayo na po tumayo mga minamahal at narito po mga minamahal ang ating mananalangin sa ating pagtatapos sa ating beloved technical sergeant. Pakituhot-tuhot mga minamahal. Puri natin mahal na Pinoon
atin pong itaas sa ating kamay mga minamahal. Tayo po sama-sama magpapasalamat sa ating mahal na Pinoon na isa lang pong matagumpay ang banal na gawain ng ating mahal na Pinoon sa hapon na ito. Amen. Praise the God. Dudong. Tayo magkasayang manalangin sa pagtapos. Ako dakilang Diyos, mapagpalang na maasapan sa mga Pinoon. Maraming salamat mga Pinoon sa pagtatapos sa mga gawain. Salamat din sa pagkilos. Salamat kami sa banal na presensya mo. Maraming salamat sa mga pag-awitin. Sa mga buhay na patuo na aming napakinggan. Sa pagpaliwanag sa pagbibigay, ito'y ginagamit sa buong gawain mo, mahal. Pagkikit sa lahat. Sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, na aming napakinggan ang dalangin po namin, mahal Pinoon ko, Peter Gabriel, pagkaloob po na sa aming mahal Pastor, at sa aming sa tamang pangiwalay. Dahil mo kami sa aming kanyang kahintahan ng ligtas at pagpalain mo kaming lahat, mahal Pinoon. Ito ang aming sa dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Tayo po yung kumayan. Yes, I love you and the love of the Lord